Hello mga pare ko, gaya nga po ng pinangako ko sa inyo, magsa-sound check tayo nitong Replica Pro na power pipe. Bali dito sa Replica Pro, marami silang type ng pipe, no? Itong tambucho na to, ito yung power pipe na medyo mas malakas yung tunog compare dun sa silent pipe. Yung mga silent pipe naman, normally yun yung mga ginagamit para pang everyday, hindi siya ganun kalakas. Pero hindi rin naman siya ganun kahina. So ito mga pare ko, testing tayo ng Replica Pro na power pipe para dito sa MT-15. Bago tayo magsimula, montage muna yan. So, bali dito sa review natin dito sa Replica Pro na power pipe, gagamit tayo ng dB meter para masukat natin kung pasok ba ito sa LTO or hindi. So, susundin natin yung LTO na dun sa 2,500 RPM, dapat hindi siya lalagpas ng 99 decibels. So, tetestingin natin yan gamit itong dB meter natin. So, dito kasi sa setup ko ng Replica Pro, no, bali customized to. Dito nagpalagay ako ng resonator para medyo maging bass pa yung tunog niya, at the same time mas na-lessen yung sound para hindi ganun kalakas talaga yung tunog pero mas bass siya. Ganun kasi yung gusto ko sa tambucho, ma-bass pero hindi siya ganun kaingay. So makita natin dito, ito may spring, tapos ito yung pinaka-canister niya. Meron dito nakalagay na Replica Pro, tapos ito yung mga duktungan niya, ito tsaka ito. So ayan, napakaganda ng pagkakayari. Tapos yung pinaka-paint niya ay naka-high temperature po yun, kaya hindi yan basta-basta mababakbak kahit uminit pa ng sobrang init itong tambucho natin. Actually, ilang buwan ko na to gamit yung tambucho na to, pero makita nyo naman, intact pa rin yung mga pintura niya, walang mga tapyas-tapyas kasi magandang klase itong pintura na to, high temp. Tapos makita nyo yung pagkaitim niya, medyo may pagkamat, kaya bumagay sa angas ng body ng MT-15 ko na medyo matte finish din. Ito naman pinaka-tip niya, stainless to, tapos yung butas na medyo malaki. Hindi siya ganun kalaki yung parang mga JBT na version 3, pero medyo mas malaki to compare dun sa silent pipe, kaya medyo bass talaga yung tunog. Tapos ito yung pinaka-length ng ating canister, medyo maikli lang siya, parang ayun lang, isang dangkal ko. Tapos ayun lang siya. So ganyan yung style ng mga power pipe. Kasi yung mga silent pipe medyo mas mahaba, baka hanggang dito yun. Basta mas mahaba sila. Pero kasi the more na mahaba yung pipe natin, mas tumatahimik. Pero dito, dahil nga meron tayo nitong resonator, tahimik pa rin yung tunog ditong power pipe natin. Bass na, tahimik pa rin. So ngayon dito, sound check muna natin bago natin sukatin yung kanyang lakas. So sound check muna tayo. So start na natin mga pare ko. So ito yung pinakatunog niya, no? Lalapitan natin tong mic. Bale, ito yung pinaka-idle niya. Tapos bombahin naman natin. Ngayon, sukatin naman natin yung tunog niya gamit itong dB meter. So, sa LTO, gaya ng sabi ko kanina, dapat hindi tayo lalagpas ng 99 decibel na nasa around 2,500 yung ating revolution ng makina. So, ito yung ating dB meter na i-on na natin. So, ito, isa-set natin to sa maximum para ang mapipick up lang niya na boses is, or yung tunog, yung pinakamalakas na tunog. Halimbawa, ayan, naka-minimum, maximum natin para ayan, hindi siya bumababa. Napipick up na lang niya yung mas mataas pa na tunog sa kanya. Halimbawa, sasalita tayo umabot na ang 109.6. So, hindi na siya bababa. Kung may mas malakas pa na boses, tataas pa yan. Pero kung wala naman is, wala na. So, tetestingin natin ito. Paandan ulit natin yung makina. Tapos susukatin natin na ganito yung kalayo. Naka 45 degree. Tapos may specific na distance to, no? I-flash ko na lang dyan sa monitor para alam natin yung guidelines kung paano magsukat ng mga pipe natin sa mga motor natin kapag na-checkpoint tayo. So ito mga pare kayo, open na natin siya. So isa-set ko lang to ng 2,500 RPM. Medyo lalagpas to ng konti pero hindi naman ganun kaano. Ayun yung idle natin mga pare kayo, pumapalo lang siya ng 82 to 86. Ayan, 82 point something. So kapag nagsasalita kasi ako, napipick up niya. Pero ayan lang siya, 83, 82, nasa ganun lang. So i-try natin ng re-rev natin ng hanggang 2,500 RPM. So isa-set natin ng maximum.
So ayan mga pare kayo, no, 2,500 RPM na medyo lumalagpas ng konti. So check natin yung ano. So dito bumasa tayo ng 84.7. So pasok na pasok siya dun sa guidelines ng LTO na 99 decibels. So try natin medyo taasan pa natin yung RPM. So ang pinaka-record natin is 84.7. Gawin natin mga 3,000 RPM. Ito 3,500. 3,500 RPM na to mga pare ko. So ang nag-maximum tayo ng 85.3. So hindi siya ganun kalakas talaga. So ang laking tulong lang nilagay natin na resonator, no. So ganun lang po kahina itong Replica Pro na power pipe kapag may resonator. So try natin na taasan pa yung RPM. So try natin mga 4,500 RPM. So sumukat siya ng 89.7. So ayun mga pare ko, no, nakita natin, no, ganun lang kalakas itong Replica Pro. Hanggang 5,000 RPM na ngayong tinest natin, pero pumapalo lang to ng mga 89, wala pang 90 decibel. So kung ganito yung palo nito, papasok to sa may Marikina City na hanggang 90 decibels lang sila. Sobrang baba ito, 89 point something lang. So pasok na pasok pa rin. So yan, sa mga interesado nito, Replica Pro mga pare kayo, no, na soundcheck natin, nasukat natin yung kanyang lakas ng tambucho. Eh hindi naman siya ganun kalakas. At yan, pwede nyo try sa mga motor nyo, lalo na yung mga silent killer nila, yung conical. Mas mahina yung tunog nun compare dito. Kaya kung gusto nyo, sa mga tulad dito, Honda Click nyo, Game Changer version 3, so pwede nyo itry yung conical nila na silent killer. Okay na okay din. Pero ito, power pipe nila na Replica Pro, pasok na pasok pa rin sa standard ng LTO. Basta susundin lang na enforcer na manghuli sa inyo yung tamang guideline sa pagkuha ng tunog ng motor natin. So yun lang mga pare ko, no, sana nakatulong itong video na to. Tsaka yung mga gusto nitong Replica Pro, ang ganda ng tunog niya, promise. Bass, tapos hindi siya ganun kalakas. Parang sa personal ano ko, gusto ko sa pipe, pasok na pasok doon. So yun lang mga pare ko, no, kita-kits ulit tayo sa next vlog natin.